mainit na balita mga kaboses ng masa, active chair representative na si Franz Castro, ibinalik ang kaso laban kay former President Rodrigo Roa Duterte. Subalit, nabaliktad nga ang sitwasyon dahil ngayon ay si Franz Castro naman ang kailangang humarap sa Department of Justice. Sa sobrang gulat nga ni Franz Castro ay tila bang bonggang pagmamakaawa ang ginawa nito sa dating presidente. Digong nainatras na ang kaso laban sa kanya. At heto naman ang opinyon ng mga netizens. Good, Tatay Digong, ubusin mo lahat ng traidor sa bayan mo, di ba? Sabi mo dati nung president ka pa, sabi mo, ayaw mong payagan sirain ang bayan mo. Kahit hindi ka na-press, ikaw pa rin ang mahal namin. Inalagaan mo pa rin ang bayan. God bless po, Tatay Digong. The senator is higher in terms of area of responsibility because one was elected by the citizenry of the entire country, while the congressman is only local in scope, only representing a particular district where one was elected. Hence, the two houses are not co-equal. Thus, the literal meaning of higher and lower chambers should be thought of. They do not vote together to particular law. Dapat po hadlangan na lang yung mga probinsyang nakakapagpirma na po na dapat invalid lahat yon dahil hindi naman po pinaliwanag kung para saan ang mga pirmang yon. Kagaya po dito sa amin, tinatanong po namin kung para saan yon, basta ang sagot lang po ay para malaman kung anong presinto kami, yun lang po. Ang isang tao, pag nakaranas ng hirap sa buhay, may malalim na malasakit sa kapwa, tao at ang bayan. Pero ang tao, hindi nakaranas ng hirap sa buhay, manhid yan, bingi, bulag, at walang malasakit sa kapwa-tao. Laman ng baboy, 300 per kilo, paano ka makakasurvive sa hirap ng buhay ngayon? Huwag kasing basta pirma na di alam kung anong nilalaman ng pipirmahan. Pag pera talaga ang inalok, pirma kahit nakapikit. At heto, panoorin natin ang buong detalye. By the way, this is Boses ng Masa at kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay mag-subscribe ka na! Nililitis eh. Walang matibay na ebidensya. Ayan. 218,000 na tayo pala. Thank you very much po sa mga subscribers natin. 218. Sa Facebook naman, medyo mag-subscribe lang po kayo. Okay. Pag-usapan po natin, no? Ito pong mga reaction ng iba na nadismaya rin katulad ni Castro. Ang tanong ko nga dyan sa mga yan, bakit nung si Dilima ay pinalaya ng korte, hindi kayo nadismaya sa korte? Pinapansin nyo kasi, kaya po may nagtatapik sa akin, gusto niyang kunin kayo. Nasa, di ba, viewers ko kayo. Ganun lang po yun. Huwag niyong panoorin. Pag wala na nanood, hindi na po yan. Iba na. Okay. Ito po yung sinabi ng isang eengot-engot na si Piloso Potasio. So, pwede na natin pagbantaan ng mga Duterte at maabsueldo tayo. Ganun ba yun? Justice tiis ang meron sa Pilipinas. Alam mo, Piloso Potasio, pwede mong pagbantaan yung mga Duterte kung tanga ka. Lahat pwedeng gawin ng tanga. No? Kung tanga ka, pagbantaan mo lahat, pwede mo nga kainin yung EBS mo. Di ba, dilawan ka? Para manilaw ka na talaga. Yan po ang mga reaksyon ng mga mahihina kokote. Yan, tama yan. Pag tanga ka, akusahan mo yung mga Duterte. Maabsuelto ka. Tanga ka eh. Okay. Punta po tayo rito sa na-scam. Ayan, na-scam daw po sila. Ito po ay isang tagpo, no? Ini-interview tong babaeng ilan lumagda sa pagsulong ng charter chains, nais bawiin ng pirma. Ayan, ito po ay report ng CNN, hindi po ni Badong. Galing po to sa CNN Philippines. Ayan. Sabi niya, nitong tinago yung pangalan at tinago pati muka,
Hindi niya raw alam yung pinipirmahan niya. Ang alam niya raw, ayuda, bibigyan siya ng ayuda. Ngayon, nung nasabi sa kanya, charter change, aba, hindi niya raw po naunawahan. Alam po ninyo, napakarami pong ganyan, no? Ang tanong nga nito ng babaeng itinago ang mukha at pangalan, pwede raw bang bawiin yung kanyang pirma? Alam niyo po, marami pong ganyan na kaso. Yung isa naman po na mapagmarunong si ate, kapitbahay ni itinagong mukha at tinagong pangalan, akala niya ayuda. May presyo pa 2,000. Akala niya 2,000 yun. Pero ano man yung pinirmahan niya, hindi siya sigurado. Pero sang-ayon na po siya, mapa ito man ay tsatsya o mapa ayuda. Alam po ninyo, ang masama po rito, no? Sinasabi po ni Senator Amy Marcos at saka ng mga ibang senador, yung ayuda mismo, yung pinangangalandakan, no? Para pumirma rito sa tsatsya na to. At meron na pong nahawakan si Senator Marcos na laman mismo. Ito na po yung laman, no? Ang pinapipirmahan po pala, hindi lang po yung tanong na gusto nyo bang baguhin yung konstitusyon. Meron pong pati po yung paraan ng pagbabago. Ito po yung nakalagay doon sa pinapakita ni Senator Marcos na form na nakuha raw niya sa isang staff at mismo doon sa mataas na tungkulin ng congressman, no? Ayon dito sa CNN Philippines. Dapat ginagano natin Sa kumakalat na petisyon, pamamagitan ng joint voting ng Senado at Kamara. Bakit ano po pagkakaiba niyan, no? Siyempre tututol po rito yung Senado kasi joint voting 300 plus yung mga congressman, yung mga senador 24 lang sila. So kakainin lang po sila. Pero hindi po yan ang konstitusyon natin Ang nasa konstitusyon po natin, lagi pong separate voting. Magkaiba pong house yan. Yung mga simpleng batas po, katulad ng pagpapalit ng kalye, pangalan ng kalye, separate voting po yan. Iba po yung boto ng mga congressman. Hindi po joint. Kasi magkaibang house po yan. Ang gusto po ng pagpapapirma, aamyendahan yung konstitusyon sa pamamagitan ng joint voting. Yun po pala yung laman ng pinapipirmahan dyan sa People's Initiative na yan. No? Mali po yan. Dahil magkahiwalay po yung House of Representatives at saka Senate. Sabi nga sa inyo, yung katulad po nito, budget. Separate po. Separate yung botohan ng budget sa House of Representatives at sa Senate. Yun nga lang, kaya pag may hindi sila napagkasunduan, may BICAM doon po pag-uusapan. Yun nga lang sa BICAM din nagaganap yung mga insertion ng budget. Sa BICAM po ginanap yung insertion ng 12 billion para po sa binigay sa COMELEC na ang sinasabi po ay tsatsya. Ayan. Okay. Ito po simple lang po. Yung mga batas po na papalitan yung kalye. Separate pa rin po kailangan. Separate po yung boto ng HOR tsaka ng Senate. Bakit po sa napaka-importanting pagpapalit ng konstitusyon, bakit ang kahulugan po ng joint voting, tsepwera na po Senado. Bakit po? 300 plus yun. Yung nasa HOR, sa Senado, 24 lang sila. May tsepwera po yung buong House ng Senate. Yung buong bahay ng Senado, may tsepwera po. Kaya pala pinupush nila yan. Kaya pala yung sinabi ni Martin nung December na gagawa sila ng paraan na makakapag-charter change na hindi kasama yung Senado. Naisip ko noon, paano nyo gagawin yan? Nung Disyembre, nung sinasabi ni Martin yan, sinabi na ni Martin yan. Pero ang iniisip ko, paano nyo gagawin yan? Papayag ba Senado? Yung pala, through People's Initiative.
nakasulat pala ba na joint voting ang pag-aamyenda sa konstitusyon. O yun po ang pinapipirmahan nila sa mga tao. No? Ayon, huwag natin kakalimutan yung source. Ayon kay Senator Amy Marcos. Mga ano talaga, no? Talagang manggigigil ka eh. At ang mahirap pa po nito, napakarami po. Eto malupit, buti pa nga sa Bicol, may 100 na lang na may kaya po yung sinasabi ni Mike Abe na baka pamasahe lang yan, sino bang taong papayag na 100 lang? Marami. Kung pinangakuan ka, natatanggap ka ng ayuda na 2,000 o mahigit pa. Hindi mo naiintindihan, Mike Abe, palibasa munyaman ka, no? Hindi mo naiintindihan yung mga mahirap. Sabi nga nung nagsabi, okay pa rin ako dyan. Mapa-charter change yung pirma ko o 2,000 na ayuda. Biruin mo, sinabi niya 2,000. Ano yun, manghuhula yung tao? Tsak yun, galing yun dun sa nagkumbinsi sa kanila na pumirma. 2,000 ang tatanggaping ayuda. Yun, Mike Abe, naunawaan mo, hindi ka binigyan ng 100. 100 yun plus ayuda. Eh dito sa Quezon City, mukhang nakatkong pa yung 100. Ayun po ay aking haka-haka lang. Kasi sa Bicol may 100. Mukhang sa Quezon City, pangako lang na ayuda ang pinirmahan nila. Pero mali po yun, di ba? Eh paano pa kaya kung nalaman ng mga tao na yung panunuhol pala ay masama at pwedeng makulong ang nagsuhol at sinuhulan? Opo. Ayon sa isang abogado na nakalimutan ko na kung saan nakalagay, pwede po kayong kasuhan pag nagpasuhol kayo, di ba? Hindi lang po yung nanunuhol na may kaso. Okay. Marami raw lang hindi makapanood. Punta na po tayo rito sa pagmamalaki po ni Pangulong Marcos ng kanyang mga achievement. Alam niyo po, wala naman pong problema eh. Ako, sabi ko nga sa inyo, di ba, hinahamon natin, instead na siraan nyo si Pangulong Duterte, mag-ano na lang po kayo, yung mga nagawa ni Pangulong Marcos na lang ang pagmalaki nyo. Huwag nyo na siraan. Diba? Ang problema kasi, may konting nagawa tapos sisiraan na nila yung administrasyon ni Pangulong Duterte. Katulad po nito. Ito po munang ito yung nagbabasa na naman si Pangulong Marcos. Yung achievement po. Ito po ang ayon dito. Pinakinggan ko po eh. No more active guerrilla front in the Philippines. I want you to hear hear President Marcos report regarding insurgency. Yan po ang sinabi ni Mr. Winwin Eklabu. This is the bagong Pilipinas, the success of every Filipino. Mr. PBBM, you are truly inspiring. Alam niyo po, ang kulang po sa senaryo na to, okay naman yun, tatanggapin naman natin yun eh. Right, thank you very much po sa nagpa-member, no? Sino ba to nagpa-member? Teka, titignan natin. GNS for Life, naku, long time no look. Thank you very much sa pagpapa-member GNS for Life. Ayan, at long time no look GNS. Okay. Alam niyo po, eto real talk po tayo, no? Masaya po tayo na sabi nga wala ng active guerrilla. Iba po yung wala ng NPA, iba po yung wala ng active guerrilla front, no? Ibig sabihin, meron pa rin pong mga rebelde pero yung matatatag po na kanilang mga yung kuta, yun po yung ibig sabihin no, na halos nabuwag na. Okay naman, masaya naman report yan, di ba? Maganda pong achievement yan. Kaya lang po, sana naman meron man lang recognition din kasi hindi naman po yan isang taon lang na trinabaho ng BBM administration.
no? Napakalaki po ng hirap diyan ni Pangulong Duterte. Dalawa po ang parang wala po, kahit sana hindi na ni-recognize si Pangulong Duterte, yung mga program na lang po, no? Kasi alam natin lahat na ang pinakamatagumpay na programa para po diyan sa yung whole of nation approach ni Pangulong Duterte, yung NTF-ELCAC. Sana kahit ayaw nyong i-recognize yung ating Pangulo ng aming Pangulo, no? Ni-recognize nyo man lang sana yung NTF-ELCAC. Tsaka yung dalawa po kasi yung pangyari, yung pagpapasa po ng anti-terror law. Sana yun na lang ni-recognize nyo, no? Kahit hindi na po yung dating Pangulo. Kasi wala talaga eh. Parang kung nag-report siya, parang siya yung nagpasimula ng pagbagsak na ito. Tapos, at dahil sa kanya rin, parang ganun, siya yung pinagmulan. At may maniniwala ba yung 50 years insurgency, natapos mo ng one year? Hindi po sa inyo yan. Yan po yung culmination, no, ng aktibong pagtatrabaho ng dating Pangulo. At kayo po yung sa inyo na po nagtapos. Kung ayaw nyo nga pong ibanggitin yung pangalang Duterte bilang pasasalamat at matatapos na yung insurgency problem natin, sana man lang po yung program, yung NTF-ELCAC at saka po yung anti-terror law. Kasi po kung wala yung dalawa na yan, wala rin po yan. Nagsimula pa po sa tatay ninyo, mahal na Pangulo. No? Nagsimula sa tatay nyo yan. Hindi po natapos yan dahil magmula sa tatay nyo hanggang dito kay Pinoy, panay ano po yan, panay military lang. No? Dito po talaga kay Pangulong Duterte, may NTF-ELCAC na marami po dyan sa Makabayan Block at saka yung mga sila, anong pangalan nito? Yung senador, ako dami kong nakakalimutan ngayon. Yung babaeng senadora na kontrabida. Patay, nagsisimula na yata ang aking si Senador, naitsurahan ko yung pangalan. Pakitulungan lang nga po ako. Hontiveros. No? Na gusto nilang tanggalan niya ng pondo. Pinaglaban lang talaga yan. Hindi po si Hontiveros. Diba? Okay. Ang point lang po, mahal na Pangulo, recognize nyo naman para kahit papano, alam naman ng buong Pilipinas yan na okay. Yun lang naman, nakakatampo rin. Pero talagang ganun eh. Ba't naman tayo magtatampo di ba? Ganyan talaga laban. Tingin nyo, hindi nakakampi. Kaya okay lang. Pero alam po namin sa puso namin na malaking bagay po si Pangulong Duterte dyan. No? Sa ano na yan. Okay, punta na po tayo rito sa iba pa. Ito nga po, no, yung pagmamalaki po sa mga pabahay. Ang dami pong usapin, no? Lintik na usapin na yan. Wala pa naman palang 1,000. Kala nyo naman kung may credit grabber, etc. Tapos sasagot sila. Ako, wala po akong pakailam eh. Yung pong legacy ni Pangulong Duterte, mahirap na pong tibagin yan, no? Sana, kayo din yan, aakusahan ng isa, tapos sasagutin nyo para kunwari, sikat na sikat. Wala pa pong 1,000 yung in-inaugurate sa Cavite. Ang report po ni Pangulong Marcos, 80,000 na nagawa ngayong 2023. 1 milyon po ang pangako eh. 1 milyon po eh. Alam po ninyo, sasabihin nyo na naman, Badong, bakit ka ba mainit sa 1 milyon, sa 20 pesos? Ayon nga po kay si Ping Lacson ba? O si Coco Pimentel? Si Coco Pimentel. Pag nag-target po yung pamahalaan, may pinagkukunan po yan. No? Unless na pinaiikot lang si Pangulong Marcos.
Ibig sabihin, pag nag-target po, eto pangarap mo na matupad. Pag nag-target ka, merong pinanggalingan yan eh. Kaya nga, nag-sorry pa nga si Coco Pimentel, sabi niya, pasensya na, alam ko kapatid ni Senator Amy yan, na katabi niya si Senator Amy. Pag nag-target ka ng 20 pesos lang yung pinag-usapan na yung sa bigas ah. Pinag-aralan yan, kaya nakatarget kayo ng 20 pesos. Kasi mapapahiya yung Pangulo kung malayo yan sa katotohanan. Ako naniniwala ko yung 1 million, pinag-aralan po yan. Alam niyo po kung bakit po sa tingin ko na posible yung 1 million a year? Kung ang batayan yung pasok ng investor nung build ni Pangulong Duterte. Kasi tutuloy lang nila eh. Kukonvert lang nila instead ng mga kalye at kukonvert lang nila sa bahay. Pero doon po na makikita yung pagkakaiba, no? Yun po yung pagkakaiba ni Pangulong Duterte. Kaya niya na i-approve, kaya nila na i-approve, kaya nila na ipatupad, kaya nila maghanap ng pondo. Meron nga yung ayaw ko naman siraan, pero talagang kinakailangan. Yung Mindanao Rail Project, kasi pinansisira pa nila kay Duterte. Okay na yan eh. Ipa-follow up nyo na lang. Instead na i-follow up, ano ginawa ni Bautista? In-scratch. Ang tagal na pinag-aralan, okay na lahat sa NEDA, okay na lahat ng mga study, may magpupondo na rin, ipa-follow up mo lang. Alam mo, lagi kong sinasabi to, kung yung barangay captain, pinangakuan ni Mayor, pinapollow up niya yan. Pag dumalaw uli sa barangay si Mayor, Mayor, may pangako ka rito. Yung covered court, ay oo nga, kapitan ha. Oh, sige kapitan, punta ka bukas sa opisina. Follow up po. Hindi po isisi na yung China, ayaw nyo katrabaho yung China. Puta yung US nga eh. Karibal pa ng China eh. Nangungutang pa yung US sa China eh. Tapos di ba? Okay. Ano pa po? Eto po. 80,000 ang nagawa ngayon. Thank you very much kay Alice in Tokyo na nagbigay sa atin ng 800 yen. Yan. 1 million ang target ninyo. Ang hinahanap ko po, magpaliwanag naman. Kasi po si Pangulong Duterte, di ba, babatuhin nyo, no? Babalik nyo. Bakit si Duterte, sabi niya 6 months? 3 to 6 months, wala nang drugs. Nagpaliwanag po si Pangulong Duterte. Ang sabi po ni Pangulong Duterte, nagulat ako eh. Kala ko, kaya kong gawin yung ginawa ko sa Davao. Nagulat ako, ang kalaban ko pala, gobyerno mismo. Ano sabi ni Pangulong Duterte? Yung mga general mismo pala. Kaya sinabihan niya na lang, tumigil na kayo. Dahil kung hindi, magkakatumbahan tayo. Pinaliwanag ni Pangulong Duterte bakit hindi niya na-achieve within 3 to 6 months yung kanyang war on drugs, tapos na. May paliwanag eh. Hindi po pwedeng ihang kami. Bakit po hindi matutuloy yung 1 million? Bakit po hindi matutuloy yung Mindanao Railways? Bakit po ang daming hindi matutuloy? Yung friends to all, enemies to none, yan yung tingin kong susi. Kaya hindi matutuloy yung maraming proyekto. Pati po yung ikot tayo ng ikot ngayon. Hoping na maka-jackpot sa pag-ikot. Makaka-jackpot talaga tayo. Biruin mo, ikutin yung ibang bansa na para makakuha ka ng investors. Samantalang kung itinuloy mo lang yung friends to all, enemies to none, katulad ng pinangako nyo nung kayo'y nangangampanya, di po ba? Okay. 1 million. Kalimutan nyo na.
Ito po, pinalalaganap. Hindi ko alam kung ano usapin dito. Fact check, Martin Romualdez not affiliated with CPP-NPA. Ano pong pakialam namin? Hindi po namin pinoproblema si Martin Romualdez dahil siya ay affiliated sa CPP-NPA. Hindi po namin siya pinoproblema dahil may kaugnayan siya sa CPP-NPA. Pinoproblema namin siya dahil mas makapangyarihan pa siya sa CPP-NPA. Mas makapangyarihan pa siya sa lahat ng tao sa Pilipinas. What Martin gets. Lahat po to, kung uugatin niyo po itong lahat ng mga kaguluhan natin sa politika ngayon, nag-uugat po kay Martin at sa House of Representatives. Real talk po yan. Hindi, ano pakialam namin kung hindi siya affiliated? Hindi naman po yun. Mas malaking problema pa si Martin kaysa sa mga yan. Problema ng yung break up na unit team. Maugat nyo kay Martin. Yung hirap na hirap si Pangulong Marcos. In fairness, nakumbinsin niya po. Nakumbinsin niya yung mga dilawan, kakamping, makabayan black na makipagtulungan sa kanya. Hirap na hirap yan na makumbinsi. Brenik din ni Martin sa pamamagitan ng tchatcha. Nag-react na po ngayon yung simbahan. Dati tahimik na yung simbahan. Napatahimik na ni Pangulong Marcos. Ngayon, hindi nakikita. Kayong mga loyalists, baw lang kayo ng baw. Hindi nyo nakikita yung problema eh. Ang problema nyo yung Duterte. No? Supporter ako dati, di ba? Ni BBM. Nung nakita kong hindi niya kaya si Martin, wala. Mag-real talk po tayo. Yan po ang problema ni BBM. Yan po ang problema ng politika sa Pilipinas. Maugat niyo po yan kay Martin. Maniwala kahit hindi. Babaguhin yung buong konstitusyon. Mayroong malaking ayuda. Pwede namang gamitin na yan ng direkta. Ito po, nagsalita po to yung mga ilang senador, 2 senador nagsalita tungkol dyan sa ginagawa na yan ng may nagsasalita pa lang senador. Kala ko si Amy na lang ang senador natin. Saan ba yung ano nito? Pinicturean ko eh. Buti pa si Villanueva. Si Joel Villanueva. Kita niyo yan, mga kaalyado nila yan. Ano na nga yung ang hirap dito sa Huawei gamitin. Hindi siya friendly, Ayun, gallery pala. Tignan nyo po ito po yung kay JB Ejercito. Too many Too many problems to fix. Too many challenges that need attention. Early political bickerings and charter change will surely affect goals that have been laid down. Personally, would rather concentrate on surmounting to these challenges. It's all about timing, no? Yan po, reaction nila, no? Wala po talaga sa timing, no? Nag-create po talaga yung kampanya ng Chacha. Nag-create po talaga siya. Dati, yung kampanya nila, kinampanya nila si Sara Duterte, siniraan nila, di ba? Through confidential fund. Siniraan nila na siniraan. Bumuelta si Digong, di ba? Ayan po yan eh. Nagkaroon talaga, hindi lang po lamat, no? Nag-break talaga yung Duterte-Marcos coalition, no? Dahil yan, paninira nila. Bakit nila sisiraan nga uli? Siyempre, number 1 sa mga survey, etc. Number 1 na presidential candidate, si Sara Duterte. May ambisyon eh. Ngayon,
tumagal ng tumagal, na-realize na kahit na anong gawin, hindi umaangat sa survey, kahit na anong gawin, hindi mananalo bilang presidente. Senator Amy na nagsabi, ang tiyatsa para sa pagiging prime minister. Lahat to, nagpapapirma ng People's Initiative kasi hindi papasa sa Senado. Hindi papayag ang Senado na bubuwagin sila. Di po ba? Yan po. Yan ang problema natin eh. Okay, maganda yung sinabi nitong ni Joel Villanueva. Tinigilan ng panlilinlang at pananakot para lamang unahin yung pansariling interes na mga ganid sa pwesto. Grabe, no? Eto po, kakampi nila to si Joel Villanueva. Pero dahil dyan sa tiyatsa, ang dami po eh. Hindi nyo po nare-realize kahit po kayo, Pangulong Marcos. Kayo din, mga tagapagtanggol ni Pangulong Marcos. Hindi nyo nare-realize mga dating kakampi dahil lang sa ambisyon ng isang kamag-anak incorporated. Tigilan na po ang paglapastangan at pagmamanipula sa ating mga kababayan. Marunong sila mag-isip, hindi mabibili ang kanilang opinion. Nabibili nga eh. Doon ako hindi sang-ayon sa iyo, nabili nga eh. Tigilan na po ang pagkakait sa ating kababayan ng ayuda dahil lang sa hindi pagpirma ng petisyon di umano'y People's Initiative. Yan po ang problema talaga, no? Ginagamit yung salitang ayuda para sa pirma. Huwag po nating linlangin ang taong bayan na kailangan natin ng charter change. Ito si Joel Villanueva po to, hindi si Badong para solusyonan ang problema ng lipunan. Hindi po ito ang sagot sa kumakalam na sikmura. Hindi po ito sagot sa kawalan ng trabaho, sa paparating na El Nino at sa patuloy na pagtaas ng presyo ng pangunahing bilihin. Ito po dapat ang tinutugunan ng Kongreso, no? Kagutuman, malapit na yung El Nino, kawalan ng trabaho. Swerte nga si Pangulong Marcos. Wala pa po tayong malaking kalamidad. No, napunan niyo ba? Wala tayong pandemya, wala tayong malaking kalamidad. Wala po tayong mga kalamidad na sunod-sunod katulad nung kay Duterte. Meron pang pandemya. Pero tanong niyo po, mas malaki pa ang ayuda ngayon kaysa nung may panahon ng pandemya, pagputok ng bulkan, sunod-sunod na mga malalakas na bagyo. Mas malaki pa po yung pandemya. Yung ayuda ngayon, walang pandemya. Okay. At least nagsalita siya, di ba? Kahit na ganun po talaga eh. Kailangan natin yan ng mga kakampi ngayon. Ano pa? Huwag po natin linlangin. Hindi po natin kailangan yung tiyatsa sa kagutuman, sa kawalan ng trabaho, sa paparating na El Nino at pagtaas ng presyo ng bigas. Magpakatotoo na lang po kayo, alam po natin ang totoong dahilan kaya pinagpipilitang buwagin ng Senado ay para kontrolin ang kapangyarihan sa ilalim ng unilateral o iisang kongreso. Higit po sa lahat, nais nating nilang palawigin ang kanilang mga termino. Yan po ang mga matinding pahayag ni Joel Villanueva. Correct po yun. Dapat yung mga senador natitreten kayo. Dahil gusto kayong buwagin ng mga congressman. Yan lang po ang ating topic. Pwede na po kayong mag-komento. Pwede na po kayong magtanong. Ayan. Naghintay po tayo ng sagot, no? Bakit hindi na matutuloy yung 20 pesos na bigas? Bakit hindi na matutuloy yung 1 million? Bakit yung build? Daming katanungan. Samantalang, no? Sabi ko nga nagtiwala talaga kami. Very basic yun. Alam